Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Next week, mas exciting ang mangyayari sa impeachment trial ni Sara Duterte. Unang-una, sa susunod na linggo, ang isasalang na mga testigo ay itong si Gina Acosta. O ngayon, bakit exciting yung mangyayari na yan? Ay kasi, yan si Gina Acosta, yan yung Special Disbursing Officer ng OBP. Pagdating dun sa mga confidential funds, ang accountable officer para mag-disburse o mag-release ng mga pondo ay si Gina Acosta. Pagdating naman sa confidential funds ng DepEd, ang special disbursing officer naman ay si Fajarda, Edward Fajarda. O ano ang doon? Bakit exciting 'yon? Ay kasi tatanungin sila sa impeachment trial. Bakit sa pagka-withdraw ninyo ng mga cheque, ininkas ninyo ito sa land bank, kanino na ninyo ibinigay? Actually, sinabi na nila yan nung pagdinig sa Kamara. Sinabi nila na binigay nila kay La Chica. Kaya lang, ang tanong dito, sumipot kaya sila? O yan muna ang tanong. Sumipot kaya sila sa trial? Kasi sinumpi na sila. Kaya lang, alam naman natin, mahirap sa kanila yung pagsipot diyan. Kung sisipot sila, magigisa sila. Igigrill sila. Kung hindi naman sila sisipot, ikasasite sila in contempt, makukulong sila. Kaya mahirap yung kalagayan nitong nila Edward Fajarda at saka ni Gina Acosta. Mahirap ang kalagayan nila. Parang dumb if you do, dumb if you don't. Yan ang mangyayari diyan, mga kabunyog. Diyan sa dalawa na yan. Kapag umattend sila, talagang tatanungin sila tatanungin sila sa trial na yan. Alam nyo ba ang inyong responsibilidad bilang mga special disbursing officers? O siyempre sasabihin nila, alam nyo ba na kayo lang dapat ang nagre-release ng pera kung may mga babayaran? Siyempre sasabihin nila, oo. Pagka-ingkas ninyo ng mga cheque, na-ingkas na ninyo, saan ninyo dinala? O sasabihin ni Gina Acosta, dinala niya kay La Chica. O bakit mo binigay kay La Chica? Ay inutos kasi ni VP Sara. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat yan. Mabigat yan. Kaya yung impeachment trial next week, yan ang aabangan. Ngayon, ang lalabas dito sa dalawang testigong ito, ang nagpatawag prosecution. Pero ang lalabas dyan, hostile witness yan. Bakit hostile witness? Kasi mga tao yan ni Sara Duterte. Siyempre, ang sasabihin yan, pabor kay Sara. Kaya lang, hindi naman nila maididina yun. Halimbawa, tinanong ka, nag-ingkas ba kayo ng mga cheque? Oo, magkano? Alangan namang sabihin nilang hindi, sila naman talagang nag-ingkas. Pangalawa, alangan naman magsinungaling sila kung magkano yung iningkas nila. Ang sunod na tanong sa kanila, pagka-ingkas ninyo, saan ninyo dinala? O di syempre sasabihin nila, binigay kay... Si Edward Fajarda kasi, pagka-ingkas niya, binigay niya kay Nolasco, yung Vice Commander ng Vice Presidential Security Group, Colonel Nolasco. Si Gina Acosta naman, pagka-ingkas niya, malalaking amount yun. 125 million, 125 million, 125 million. Binigay niya naman kay Colonel La Chica, yung commander ng Vice Presidential Security Group. Kaya lang ang tanong, bakit ninyo ginawa yan? Alam ba ninyo na hindi nyo dapat i-transfer yung accountability? Dahil kayo yung special disbursing officer, alam nyo ba na illegal yung ginawa nyo? Sigurado, na yan? Manginginig na yan si Gina Acosta at si Edward Fajarda. Under oath pa naman sila. Under oath sila. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mangyayari next week. Yan ang mangyayari.
Ngayon, sinubpina na sila eh. Wala pang confirmation kung a-attend sila. Pero yun na nga, pag umattend sila, magigisa sila. Pag hindi sila umattend, masasite in contempt. Makukulong sila. Ha? Hindi papayag ang impeachment court na hindi sila makulong diyan. Kung yun ngang mga pagdinig sa Kamara at sa Senado, investigation lang yon in aid of legislation, nakukulong sila, ay ito pa kaya impeachment trial ito. 'Di ba? Kabunyog mga kababayan. Kaya magandang abangan po 'yan next week. Sila na ang isasalang eh. Tapos na yung mga auditors ng COA. Ito na, mga ano na ito, mga tao na ito ni Sara Duterte. Sa mga susunod na mga testigo no, sa darating na linggo, ang uupo ho natin dyan yung dalawang SDOs, yung Special Disbursement Officers, si Ginang Acosta of the Office of the Vice President and Ginoong Fajarda from Department of Education. So tulad ho ng pinaliwanag ng mga testigo natin, sila ho yung under the Joint Circular 2015-01, no, yung exclusive na responsibility and authority na to handle the confidential funds and disburse this. So, magiging importante ho, no, ang magiging testimonya na maririnig natin sa kanila para mapaliwanag nila kung saan napunta itong pera na to, no. Yan ho yung mga main witnesses that will be presenting, and in addition to them, a representative of the House of Representatives, no, who would identify and authenticate some documents in her custody. So, with that, ako lagi kong inanyayahan ng mga kababayan natin na subaybayan ho ng mabuti itong paglilitis na to para hindi ho tayo maligaw at hindi tayo madala sa mga misinformation and disinformation campaign na talagang lumalaganap ngayon sa social media. Yang si Gina Acosta, Special Disbursing Officer para sa confidential funds ng OBP. Si Edward Fajarda naman, Special Disbursing Officer ng confidential funds ng DepEd. Kaya yung ano ba talaga ang nangyari doon sa pondo ng confidential funds? Kasi ang liquidation, itatanong din yun. Yung tungkol sa liquidation. Halimbawa si Gina Acosta. Si Gina Acosta tatanungin, February 25, 2023, nag-release ka nag-disburse ka ng pondo galing sa confidential funds. May mga binayaran ka ba? Alam mo ba ito? Oo. Kinukumpirma mo ba na sa ganitong pitsa nagbayad ka kay Mary Grace Piatos, February 25, 2023? Sasabihin mo, yes po. Alam mo ba na nitong February 25, nagbayad ka rin kay Andy Lim? February 25, 2023, doon naman ito sa Isabela. Paano nangyari yan? Iisang araw, February 25, 2023, nasa iba-ibang lugar ka ng Pilipinas, paano mo nagawa yan? Yan mga kabunyog ang kailangang ipaliwanag nila Gina Acosta at Edward Fajarda. Kaya mabigat ang sitwasyon nila dyan. Mabigat. Nung nalaman nyo na ang mga recipients ay Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alejandro Piquet, hindi ba kayo nagduda? Di ba? Hindi ba kayo nagduda kung totoong mga tao yan? Talaga bang nakaharap nyo si Mary Grace Piatos? Kasi kayo dapat ang nagbigay ng pera eh. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Sa pagdinig sa Kamara, mga na yan, na high blood na yan eh. Kasi kinabahan sila ng matindi doon sa Kamara. Ang ginawa noon, niligtas sila ni Sara kasi kapag naha-high blood na, mayroon ng doktor. Tapos kinuha na sila, dinala na sa veterans. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? Pero dito, mahihirapan sila dyan. Mahihirapan sila dyan. Impeachment trial yan eh. Wala na si Sara dyan para tulungan sila.
Yan ang problema nila dyan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dito kila Edward Fajarda at Gina Acosta. So, yan mga kabunyog. Abangan natin, ha? Abangan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.